Sa mga sandaling ito mga kapuso ay nasa tabi ko para ating kaparemin si Colonel Miguel Ernesto Ocol, ang Direktor ng Public Information Office ng Philippine Air Force. Colonel Ocol, kayo na ho ang magbigay ng paliwanag sa ating mga tagapanood. Paano ho yung sistemang ipinatutupad ng Philippine Air Force para muling makapiling ng mga kababayan natin mula sa Leyte na nagpasyang pumunta rito sa Maynila at kitain yung kanilang mga mahal sa buhay. Go ahead, sir. Okay, for those na nais tumawag, no, meron po tayong libreng tawag from some major networks, no, like Smart, no, to let them call. Ngayon, ito maganda. Kung halimbawa na-contact na nila, i-escort po namin sila sa gate. Kung wala po silang sasakyan, ang DTI po ay iahatid sila. Okay. Meron po silang dalawang FX na iahatid sila kung saan. Okay. Okay. Kung hindi naman po, meron ding bus provided by a TV network. Opo. Para dali naman sila dun sa area na malapit-lapit sa kanila. So, hindi natin sila pinapabayaan. Pagdating dito, tapos natin pakainin, check yung health nila, dinadala na natin doon. Now, yung wala naman po na mapupuntahan, itina-turn over po namin sa DSWD. Colonel Ocol, ipagpaumanin niyo po, hindi po namin alam yung protocol, yung SOP ng Philippine Air Force na ipinatutupad. Mula ho ba sa Leyte, sir, meron ho bang manifesto? O ibig sabihin nakalista po ba yung pangalan ng mga taong sasakay sa aeroplano? Go ahead, sir. Yes, kailangan. So, may pinoprocess doon ang Second Air Division. Yan po ang in charge doon ngayon. And ang kanilang guidance is ganito. Ang commander's guidance is, ang una muna, ang priority is yung may kapansanan. Okay. Okay. Second is yung matatanda, bata, and babae. And next, yung able-bodied. Now, kung let's say a family fits that criteria, then next naman yung queue. Okay. So, with all those, hanggat maaari, ang dami namang flights, wag silang konting pasensya lang, and we will try our best to airlift. Yung pong live point namin, Colonel Ocol, yung pong nasa likuran natin, ay marami ho, dinaragsa ho kami ng mga kababayan natin. Doon ho nagbe-verify kung paano raw po nila mahanap yung kanilang mga mahal sa buhay na nakasakay po sa aeroplano. Saan po ba nila makikita yung official manifest po? Yung listahan no, ng mga pasahero nakasakay sa aeroplanong bawat lalapag dito? Okay. So, maganda pong point yun. No? Ang problema lang namin doon is yung i-filter namin yan dito. Pero I will bring that to our headquarters and to make sure that we will post it here. Okay. Colonel Ocol, pansamantala, ano po yung pwede natin remedyo? Kung hindi pa ho pala tayo nakakapagpalimbag ng official manifest, ano po yung pwedeng gawin muna ng ating mga kababayan, sir? Go ahead. Well, at this point, no, I understand those who are from here and gusto nilang malaman kung nakasakay. Is that correct? No, kung masakay. So, we will have a temporary listing ngayon. After this, I will go to headquarters and check that. Colonel Ocol, bilang Pangulo, sa estima nyo po, ilang libo, ilang daan na pong kababayan natin ang nakakabiyahe mula Leyte patungo rito sa Maynila, sir? Just after the storm and up to now, that's about 2,500 plus. Bilang Pangulo, sir, yung biyahe ho ng mga C-130 na nasa grandstand, sir, tuloy-tuloy ho ba ito o tigil muna ngayon, bukas na ulit, paano ba, sir? Hindi po, Tacloban is operational already even at night, so tuloy-tuloy po to. Colonel Miguel Ocol, maraming salamat po sa oras nyo at I'm sure marami hong natulungan at marami hong nabigyan ng impormasyon sa pamamagitan ng panayam na yan. Samantala mga kapuso, pagkatapos po kay Colonel Miguel Ernesto Ocol ng Philippine Air Force, makakapiling naman po natin si Dr. Rodrigo Hao. Siya po yung District Health Officer 1 ng Las Piñas General Hospital. Doktor, para po sa kapakanan ng mga nanonood, yung pong role ng Las Piñas General Hospital, kayo po, yung District Health Officer, ano po ang pangunahing role dito, sir? DOH po kami. Las Piñas General Hospital is a DOH hospital. Okay. Ang role po namin dito ay tingnan namin yung mga dumarating ng mga pasyente. Then assess them kung kailangan i-hospital, co-coordinate namin sa within the Metro Manila government hospital. So far, Doktor, mula ho nung kayo ay tumao rito, kamusta ho yung mga kababayan? Kamusta ho ang kalagayan nila, sir? Karamihan naman po ng dumarating ay na-treat na dun sa kung saan sila galing. So, pinapollow up lang namin dito. Or medyo merong kailangan sa hospital gamutin, pinadadala namin doon. Opo. So kayo rin ho ba, sir, ang nag-eestima o kayo rin ho ba ang nag-aasikaso kung sa stress debriefing po ng mga... Meron doon, ang DOH po, may pinadalang team, psychosocial, Okay. ang tawag doon. Sila ho ang nag-stress debriefing ng lahat ng mga dumarating dito ng mga survivor.
So far, kamusta naman po yung kababayan natin sumasa ilalim dito sa ganitong klase ng proseso, sir? Mahirap para sa kanila. Pero ginagawa natin ng paraan, ang DOH, andyan palagi, umaakabay sa kanila. Pero kailangan kasi tulong nila talaga, emotionally. Okay. Dr. Hao, meron ho bang panawagan ng Department of Health? At ito yung pagkakataon, sir. Go ahead. So nananawagan din kami dun sa mga pasyente na sana pumunta rito, yung mga dumarating dito kasi minsan ng iba hindi din nakakarating, hindi dumidiretso dito sa amin eh. Dumaan muna dito sa amin sa medical tent namin at para matingnan namin sila ng gusto. Opo. Dr. Rodrigo Hao, ang District Health Officer 1 ng Las Piñas General Hospital. Doc, maraming salamat po sa oras nyo.